Lusot na sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture ang panukalang batas na magpapalakas sa kampanya laban sa bullying at magmumulat sa kamalayan ng publiko kaugnay sa bullying, prevention at pagkakaroon rin ng ligtas na kapaligiran. Si Bien Manalo para sa detalye live. Bien! Princess, bukod sa mga panukalang batas na mangangalaga sa mga estudyante, ay aprobado na rin sa naging pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture ang House Bill na mangangalaga naman o magbibigay proteksyon sa ating mga guro. Is there any objection? Chair hearing none, same is approved. Aprobado na sa naging pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture ang panukalang batas na mangangalaga sa kapakanan at karapatan ng mga guro at kawani sa mga pampublikong eskwelahan sa Pilipinas. Layo nito na amyendahan ang Republic Act 7610 na nagbibigay ng proteksyon sa mga guro laban sa mga maling akusasyon at pagmamalabis ng sinumana. Pasado na rin sa komite ang House Bill 325 o ang panukalang batas na magdideklara sa buwan ng Setyembre bilang National Bullying Awareness and Prevention Month. Imumulat nito ang kamalayan ng publiko kaugnay sa bullying prevention at pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran. Declaring National Bullying Awareness and Prevention Month, institutionalize sustained nationwide advocacy, ensuring that awareness, empathy building, and early intervention become recurring priorities rather than sporadic responses to incidents. Samantala, binusisi naman ng mga kongresista ang Department of Education, TESDA at National Commission for Culture and the Arts kung epektibo bang naipatutupad ang Schools of Living Traditions o SLT sa mga indigenous people community bilang bahagi ng basic education system. Ayon naman sa TESDA, National Certificate 2 o NC2 pa lang ang kanilang ibinibigay sa mga cultural bearer o master. Pero pinag-aaralan na nila na iangat ang kanilang competency at bigyan sila ng NC3 hanggang NC4 na huhubog pa sa kanilang kaalaman at kakayahan. Kabilang sa mga itinuturo rito ay paghahabi, pagtatato, wood carving o pag-uukit at pottery na kasalukuyang kasama sa elective courses sa senior high school. Pero I'm sure within 2 to 3 to 4 years, malaki na yung impact na yun pag na-impart ninyo yung gusto ng NCIP. Baka hindi sapat, pero will that be able to, is it something that DepEd can take a look at? Lusot na rin sa komite ang House Bill 350 o ang panukalang batas na kikilala sa kabayanihan ni Gregoria de Jesus o mas kilala bilang si Oriang sa pagkamit ng kalayaan kasabay ng komemerasyon ng kanyang ika-150 taong kapanganakan. Suportado naman ng DepEd, NCCA at National Historical Commission of the Philippines ang pagsasabatas ng panukalang batas. Nakatakda namang muling ipalabas ng DepEd ang pelikulang Lakambini tungkol sa talambuhay ni Oriang at sumasalamin sa katapangan ng mga kababaihan sa panahon ng himagsikan. Princess, aprobado na rin sa komite ang House Bill 615 o yung panukalang batas na magdideklara sa unang linggo ng Setyembre bilang National English Competency Week na magsusulong naman ng English Language Proficiency and Competency sa ating mga estudyante. Princess.